Good day, this is Sir Paya. For today's episode, ituro natin kung paano i-allow yung remote connection ng MySQL. Okay, so ito yung ating local host, no? Ayan. Tapos, meron akong ginawa ditong design or diagram para ma-identify natin or mas maintindihan natin kung ano yung standalone at saka client server. So, si standalone, so nandito lang yung kanyang database sa PC mismo. Okay, so pag standalone, ito yung gagamitin natin na connection string. The server, localhost, user ID, yung root lang, password, so wala, database, and then the database name. Pag client server naman, so nandito yung server natin, tapos connected siya sa multiple workstation. Like for example, meron tayong 1, 2, and so on. So isang server lang na na-connect siya. So ito yung gagawa natin ng tutorial kung paano natin i-access yung database natin sa server and then ma-retrieve natin yung mga data niya papunta doon sa ating workstation or sa ating client. Okay, so first is punta tayo kay users tab and then gawa tayo ng add user and then sa username, so lagay lang natin dito na example is tabulation or yung sa RFID na lang, RFID or get attendance. Get attendance. So, yung username natin is get attendance. So, itong username, yung papalitan lang natin dito is yung root natin. Okay, tapos sa host, any host, tapos sa password, lagay lang natin no password. And then, select lang natin itong grant all privileges and wildcard name. Okay, kasi pag chinek natin to, create database with same name and grant all privilege. So, once na i-go natin siya, so mag-create siya ng database na get attendance. Okay, so, ayan. So, para hindi siya mag-create, ayan, check na lang natin. Sa global privilege, ayan, check natin ito sa lahat. Okay, so, depende sa inyo kung gusto pa nyong i-customize yung mga roles na gusto ninyo. So, para mas madali, check all na lang natin. And then, go. So, pag go natin, so kung makikita natin dito, meron na tayo ditong get attendance. Ayan, na user. And then, so yung palitan natin, get attendance, so palitan natin itong ating user ID. So, palitan natin siya ng get attendance. Ayan, so meron tayong get attendance. Okay, so paano naman natin palitan yung server? So, take note, once na maglagay tayo ng or um, create tayo ng user dito lang sa server natin. So, assume natin na walang database dito, nandito lang silang lahat. So, kukunin lang natin yung IP address niya or yung computer name. So, paano naman natin kunin yung IP address? So, hindi lang natin. Tapos, IP config. So, ayan. So, makikita natin dito yung ating IP address. So, example, yung sa IP address natin, lagay lang natin dito na 192.168.1.11. So, assume lang natin ito yung IP address natin. Okay? Tapos, ayan. So, save lang natin to. So, ito na yung ating connection string para sa ating um, server. No? So, ilagay natin to sa bawat client natin. So, meron na tayong connection string. Ayan, sa ating client para ma-access natin sa server. So, ito, hindi pa niya automatic i-grant yung lahat ng request sa client. So, kailangan pa natin yung ating sa control panel, ay di-off natin yung control panel natin. I mean, yung firewall. Punta tayo sa firewall. Ano? Firewall. So, mayroon dalawang way dito para ka-access. Kasi pag ito lang siya is hindi rin niya i-grant yung connection niya. So kailangan natin is una si firewall. Ayan, sa firewall.
So, kailangan natin si firewall, i-off natin yung firewall. Kasi ito yung kailangan natin silang i-off yung firewall natin. Or pwede ring hindi natin siya i-off tapos gawa na lang tayo ng inbound roles. Tapos inbound roles, check lang natin 'to, tapos new role, lagyan na lang natin dito ng select natin 'tong port. Tapos next natin. Tapos yung port natin sa MySQL is 660 at 3306. And next lang natin. Tapos allow connection. Next lang natin. Tapos next natin. So MySQL allow or remote connection. So pag nandiyan na siya, finish lang natin. So automatic na mag-access na siya or ma-access na niya yung kanyang server. So makakonect niya yung client niya papunta dun sa server. Okay, so yun lang yung ating tutorial kung paano natin i-allow yung remote connection ng MySQL. So, I hope nakatulong sa inyo. Ingat kayo palagi. Happy coding everyone.